The mere fact that he is not participating, he is not attending, Grabe to. is already a manifestation ng hindi pagkilala dyan sa, anong tawag nito, sa proceedings ng ICC. At sabi ko nga, kung may katotohanan at mukhang documented naman, yung pakikipagkutsaba ng Marcos administration kitang-kita naman sa mga talaga. investigador ng ICC o sa mga kinatawa ng ICC nung sila ay nasa Pilipinas at sinasabing may mga pera pang involved. True, hindi naman Malaking magsasalita yung mga bagay Marines na ito, yan, no? hindi totoo. Sa, anong tawag nito, sa credibility ng court. Kasi wala na sira ng kredito nila eh. Paano maniniwala ngayon ng mundo na ang International Criminal Court ay patas? Samantalang lumalabas na sila ay bayaran. Totoo Kung talaga pakinggan yan. natin yung lahat ng report, mismong ang gobyerno natin Pilipinas ang nagkanulo sa kanya sa Walang The Hague, sa kapatawaran tong Netherlands. gobyerno na to. Na malamang at sa hindi ay hindi na siya makalalabas ng buhay. grabe. No? Unang-una, 80 anyos na yung mama. Pangalawa, Matanda na nga kasi siya ay may mga karamdaman na. No? So, Nakakalungkot, kung ako grabe. man, halimbawa, ako ang anak ni Presidente Duterte, iisipin ko talaga mukhang sa itinatakbo ng kabagang Sinabi na rin yan ni BP Sara yung kaso, no? Yung pagdinig dito sa parang hindi na sila preliminary umaasa pa na lang. makakalabas ng buhay. Tapos palagi na siyang nahihilo, na may mga report na inihimatay siya, nakikita na lang sa sahig, yung mga ganon. Mukhang talagang dapat nga, para hindi ka masyadong masaktan, tanggapin mo na yung katotohanan na maaaring hindi na nga makalabas ng buhay Grabe. ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So ayan na guys, nakakalungkot no kasi kung napanood nyo yung ano 'di ba, nagkaroon na ng hearing, yung first hearing ni PRRD. Doon sa kaso nyo, 3 days yun. Hindi ko masyadong napanood yung buo pa, silip-silip lang ako. Kasi mahaba nga din yung live niya sa gabi. Grabe no, yung ang daming nalulungkot, ang daming talagang yung iba umiiyak sila na yung yung closing speech ni Kapman, yung attorney ni PRRD doon sa The Hague, yung sinasabi niya na yung sabi ni PRRD sa kanya na, Nick, I have done my duty, I have left my legacy. I was a faithful servant to my people. And that's how I wish to be remembered. I have now accepted the fate. I realized that I could die in prison. Oh, diba, grabe. Ang daming na-touch, ang daming umiiyak dyan sa sinabi niya ni Attorney Kaufman. Ang galing ng pagka-defense niya kay kay PRRD. Well done naman talaga. Kahit yung galing yung team niya sa Philippines, sila Attorney Panelo, talagang okay, yung maayos talaga. Maayos nilang na-depensa yung team ni PRRD, maayos yung depensa nila compare dun sa mga EJK team na yun. Grabe guys, talagang, pero kahit si BP Sara, sinabi na rin niya to na parang hindi na rin sila umaasa na makakalabas si PRRD ng buhay. Kasi nga, yun nga, sa takbo at saka, paano yung makakalabas ay yung gobyerno nga, walang pakialam, tapos sila pa yung may kagagawan, di ba? Sobra to, pero kung yan man ay mangyari, wala talagang kapatawaran to. Ngayon pa lang naman kahit makalabas ng buhay o mategi man sa loob si PRRD, walang kapatawaran tong gobyerno na to ni Marcos. Lalo na si Marcos Jr. The mere fact that he is not participating, he is not attending, is already a manifestation Yes, hindi na talaga siya ng umatay hindi kasi wala rin pagkilala naman. dyan sa, anong tawag nito, sa proceedings ng ICC. At sabi ko nga, kung may katotohanan at mukhang totoo. documented naman, yung pakikipagkutsaba ng Marcos administration sa mga investigador ng ICC o sa mga kinatawa ng ICC nung sila ay bayaran nasa tong Pilipinas ICC na at to. sinasabing may mga pera pang involved. Yes, yan talaga. Malaking bagay ito, no? Sa, anong tawag nito, sa credibility ng court. And it might not be good for the court to even proceed with the proceedings and just let Mr. Duterte go home to the Philippines. Kasi wala na, sira ng kredito nila eh. Paano maniniwala ngayon ng mundo Yes, na ang kita ng International buong Criminal mundo yung Court ay ginawa patas? nila. At kung Samantalang paano sila lumalabas na sila ay bayaran. walang kwenta, No? bayaran Kung pa. paniniwalaan, itong mga documented expose and kung pakinggan natin yung lahat ng report,
mismong ang gobyerno nating Pilipinas ang Yes, nagkanulo totoo sa kanya. naman. Kahit si PRRD sinasabi niya talaga na kinidnap siya sa Pilipino at ikaw Bongbong ay Marcos ang may kagagawa ng isinasakdal sa isang dayuhang korte, talagang kahit ako, hindi ako harap, no? Tama yung desisyon niya, not to recognize the court because meron tayong existing judiciary sa bansa. Matibay ang ating judicial system, meron tayong Supreme Court, meron tayong mga regional trial court, at kung meron man dapat duminig sa mga kaso, kung ito man ay talagang kaso, dapat dito sa Pilipinas dahil dito nangyari ang kaso. True. Walang kinasuhan ng ito pa nakakalungkot anong pangalan nito? Ng crime against humanity na nakalabas ng bilangguan. Nakakawala talaga ng pag-asa kay PRRD na makalabas pa ng tama yung paniniwala ni Mr. Duterte na malamang at sa hindi ay hindi na siya makalalabas ng buhay. No? Unang-una, 80 anyos na yung mama. Pangalawa, siya ay may mga karamdaman na. No? So, kung ako man, halimbawa, ako ang anak ni Presidente Duterte, iisipin ko talaga mukhang sa itinatakbo ng kabagal yung kaso, yung pagdinig dito sa preliminary pa lang. Kung ganyan binayaran, napapano pa, di ba? Tapos palagi na siyang nahihilo, may mga report na inihimatay siya, hindi ka naman nakikita na lang sa sahig, yung mga ganon. Mukhang talagang dapat nga, para hindi ka masyadong masaktan, tanggapin mo na yung katotohanan na maaaring hindi na nga makalabas ng buhay ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Grabe no, nakakalungkot. Kanina nga pagising ko nung umaga kasi inaabangan ko rin kasi last day na kahapon ng hearing ni PRRD. 3 araw kasi yun eh. Inaabangan ko pero yung unang bungad ko pa lang talaga dun sa yung mga reaction dun sa closing speech nga nung attorney ni PRRD. Talagang nag-iiyakan yung mga tao kasi nga yun eh, parang sinabi niya lahat yung sinabi sa kanya ni PRRD. Ang haba nga nun eh na yun nga, parang ano na siya, hindi na siya umaasa makakalabas doon. Ito na siya talaga aabutan ng oras niya. Kasi nga, matanda na kasi, 80 years old, walang kakonsensya, walang konsensya talaga itong mga taong gumawa nito kay PRRD. Kasi kahit naman sino talaga, kinidnap talaga siya, kinusapilitan, talagang, kahit nga, di ba, si Atty. Rowena Guanzon, hindi naman niya gusto si PRRD. Yun yung naging turning point niya, sabi niya, doon sa interview niya na, maling-mali yung ginawa nila, yung pagkuha pa lang, sapilitan, talagang hinaras talaga nila yung tao. At saka, maling-mali na isuko mo yung Pilipino sa ibang bansa, maling-mali. Doon pa lang talaga. Kaya naging, na rin si Atty. Rowena, kaya siya naging vocal na mali talaga yung ginawa niya doon sa matanda. Halos hindi na nga makalakad, ganun pa yung gagawin nyo, di ba? Ito si Torre, kahit pa napag-utusan ka lang kung may konsensya kang tao, hindi mo magagawa yan. Sa totoo lang, Torre. Pero yun nga, kung yan yung mangyayari kay PRRD, so, lalong hindi siya makakalimutan ng mga tao, mamahalin siya talaga. At saka, sinasabi ko nga, nandito lang siya sa puso namin, kahit na anong gawin yung propaganda, hindi yan mawawala. Yung mga ginawa niya, kung ano siya, ganun. Kita nyo naman ngayon, kinulong nyo na't lahat. Kitang-kita nyo yung support, pati yung mga taga-dahig, hindi sila tumitigil doon hanggang ngayon. Talagang nandun pa rin sila. Ganyan kamahal na tao na yung mga may gawa niyan kay PRRD, wala kayong ganyan. Walang taong gagawa sa inyo niyan kasi mga walang hiya kayo, di ba? Yan, talagang hindi na siya umatyan kasi nga hindi naman niya kinikilala talaga yung yung court na yun. Bakit ka nga naman magpapakita pa doon? Tapos kung kita rin siguro niya napayat na siya, bakit? Lalo na parang matutuwa pa yung mga kalaban ko pag nakita nila na ganito yung kalagayan ko, di ba? Tama talaga rin yung desisyon na yun ni PRRD. At saka kung ganyan na na siya, tinatanggap na niyo yung mangyayari sa kanya, hindi niyo na yan hindi niyo na masasaktan niya ng kung ano-ano pa. Kung mawala man yan, di humanda na lang kayo sa ganti ng mga tao sa inyo. Ganun lang yan eh. Saka hindi naman kayo forever talaga dyan. Kaya pilit yung si BP Sara, pilit yung pinapatumba at hinaharangan maging presidente. Isa yan sa mga reason kasi nga lahat kayo mananagot. Yun yung sinasabi ni wala yung kapatawaran to. Yung panloloko nyo, yung pambababo nyo sa mga Pilipino, walang kapatawaran yan, sa totoo lang. Yung scandal yung Maleta scandal na yan, walang kapatawaran. Akalain mo yung mga tao na
pilit na galit pa rin kay BP Sara. Hindi ko alam kung anong klaseng yung takbo ng mga utak nila kasi biruin mo, sasang-ayon ka. Susuportahan mo, hindi mo man lang kagagalitan yung mga taong involved dun sa maleta scam na yan. Na trilyon ang kinuha sa pera ng bayan. Tapos yung mga tao na nagpapatayo ng museo para dun sa mga adik. Ano ba? Ano ba yun? Talaga bang ganun na ba kayo kahina mag-isip na ganitong klase itong mga taong to dapat hindi suportahan? At naku, yung ginawa ni PRRD, hindi naman siya yung nakinabang doon. Tayong mga Pilipino. Ramdam na ramdam namin yan nung nagtatrabaho kami dyan sa maayos ka nakakalakad, hindi katulad doon na tuwing uwi mo. Swerte ka na walang holdapan sa jeep na sasakyan mo. Yung mga ganun, di ba? Siguro hindi na-appreciate ng iba yan kasi nga, mga rich siguro sila, mayayaman sila, na mga nakakotse sila nung time na nagrabe yung sa time ni Pinoy, ganun din eh. Tapos yung time ni PRRD, ramdam mo talaga na natakot lahat ng masasama. Ayaw nyo pa ng ganun? Choice nyo naman yan. Kasi kung bumalik naman yung mga Duterte, kung si BP Sara man, makikinabang din kayo eh. 'Di ba? Tapos yun nga, mabuti ngayon at kahit pa paano yung mga influencer na talagang maka-Duterte, ngayon pa lang nagpapahayag na sila na Duterte kami. Madami na yan. Kalat na kalat sa social media. Trending nga yung kanta na Duterte pa rin eh. Kanya-kanyang gawa ng ganun. So, kita mo na kaagad na ngayon pa lang naghahanda na silang suportahan si BP Sara. Kasi lahat kayo mananagot, lalo na dito sa nangyaring to kay PRRD din.